Good morning mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Ayala Business Park, Cebu City mga kababayan. So by the way mga kababayan, magko-comment po tayo tungkol ito sa sinasabi ni Inday Sara na House of Card. House of Card. So before tayo magpatuloy mga kababayan, so hindi ka pa nakapasubscribe sa aking channel, so pasubscribe na yan, pasubscribe na. 1, 2, ready, go. 1, 2, ready, go. Pa-like and share ang aking video mga kababayan para naman madagdagan nating mga subscriber mga kababayan. So maraming salamat sa aking mga subscriber na sana hindi kayo magsawa manood sa aking mga video mga subscriber. Sana ipagpatuloy ninyo balang araw mo, baka ako din ang makatulong sa inyo. So by the way mga kababayan, so magko-comment po tayo mga kababayan, magko-comment po tayo tungkol ito sa house of Card. Bakit sinasabi ito ni Inday Sara mga kababayan? So maraming ibig sabihin itong House of Card mga kababayan. Marami. Kasi itong House of Card, itong cards mga kababayan, ibig sabihin maraming itong dinadala. May kings, may queen, may jack, joker, at mga hanggang nasa ibaba na posisyon ng number. Kahit may king queen, pero meron pa ring alas na siyang pinaka mataas na sa kanila. Kaya ito sinasabing House of Card kasi may joker dyan, may kababalaghan. Kasi ang card mga kababayan, pwede nandyan kung maglalaro ka ng card, kung hindi ka marunong pwede kang dayain. Diba? Totoo yan mga kababayan. Maglalaro ka ng card tapos ang kalaro mo ay puro mga marunong, dadayain ka, di ba? Kaya maraming ibig sabihin. May maraming ibig sabihin ng House of Card. May gumagawa ng kabutihan, naglalaro na puro marunong, so hindi pwede mong dayain. Pero ikaw naglaro ka na hindi ka marunong, ay talagang dadayain ka. At kaya lahat sila marunong, gumagawa sila ng kababalaghan, na lahat sila makabenepisyo, pero hindi nila alam may alas pa na handang pumatay sa kanila, di ba? Kaya maraming kahit si Inday Sara mga kababayan, kahit si BP, kaunti lang siya press conference, pero kahit isang salita, maraming ibig sabihin. Kung hindi mo maintindihan mga kababayan, hindi mo maintindihan na maraming ibig sabihin. Kasi ang card maraming dinadala, di ba? So paano mo maintindihan kung ikaw ay sasakay lang sa panahon? Sasakay ka sa panahon, sasakay ka sa dayaan, pati ikaw rin madadaya. Yun ang ibig sabihin. Kaya hindi siya sumakay. Kung nandadaya ang iba, kung nambubudol sila, meron pa siyang alas. Siya ang alas, di ba? Merong king, may king. Merong king dyan. Pero meron pa ring alas na handang makipaglaban kung anong cards ang nasa kanila. Di ba? Kaya yun mga kababayan, maraming ibig sabihin ng cards. Kaya ang iba-ibang mababatas dyan, na parang mainit na rin ang puwet na may sinasabi na din si Inday Sara. Pag sinabi ni Inday Sara siya ay appointed na designated survivor, ang mga yung congress yan parang binubuan yung puwet ng aksido. Ngayon parang sinabihan parang sinabihan
parang ngayon din sa parang binubuan yung puwet din nila nasyon pag sinabing may House of Cards. Kasi may mga ibang congressman dyan na lumalaro talaga. Maraming congressman na matino talaga dyan. May maraming congressman na matino. Pero yung iba, lantara na. Marami ng kaso sa ombudsman. Marami ng kaso. Ito ay kanila pang bibigyan ng pero until na wala pang wala pa lang si Franz Castro parang ang member ng CARD na nahatulan. Si Franz Castro isa siyang member sa CARD na yan. Belong siya sa CARD pero isa pa ang nahatulan. Marami pang naglalaro dyan ng CARD na hindi pa nahahatulan. Yun ang ating intindihin mga kababayan. Maraming naglalaro dyan ng CARD dyan pero malapit ng hatulan. Maraming kaso sa ombudsman. Kaya ganyan sila maka-depensa ng ating presidente kasi kapag sila hinatulan, wala nang magliligtas sa kanila. Kapag kinalaban ng administrasyon, sila maraming kaso, napakadaling kaso. Napakadali hatulan mga kababayan. Di ba? Hinatulan sila Kibuloy yung kaso na pinatay na binuhay pa. Ikaw pa kaya na meron ka ng kaso? Kayang-kaya ka rin ipahuhuli. Kaya ganyan sila makadepensa sa kanilang sarili. Bakit itong mga congressman, itong speaker, bakit binibigyan ng posisyon itong mga congressman na may mga kaso? Dapat hindi ito binibigyan kasi questionable ang kailang pagkatao. Diba? Bakit nila sasabihin nanalo? Nanalo nga. Dahil binuto ng tao, paano na ngayon ang kaso niya? Naghihintay pa kasi itong korte naghihintay pa kung kailan ipapatupad ang batas. Kasi maraming ginagawa, maraming motion. May pira talaga. May pira pa kaya gawin mo ang lahat, dapat mo gawin. So by the way mga kabayan, hanggang dito na lang ang aking sinasabi, ang ating mga comment na kayo mga kabayan. Bilang supporters ng DDS, nag-aantay tayo, nag-monitor pa tayo sa Maisog kung anong kaganapan doon sa Maynila. Nag-monitor po tayo doon mga kababayan. Sana walang gulo. Yun lang. Ang hinain natin sa gobyerno. Walang magkagulo. Di ba? Yun ang atin kasi ayaw natin ng gulo. Mahirap na mga kabayan kapag nagkagulo. Talagang babagsak ating ekonomiya. Kung ano man hinain ng gobyerno, ipagsigawan natin. Yun lang. Total, mayroon pa mang eleksyon. So kung sinong tao na yon, kung sinong line up ng mga administrasyon na ito, huwag nating iboto. Kasi ganito pa rin ang mangyayari. Diba? Ganito pa rin ang mangyayari. Majority pa rin ang kanilang desisyon. Kasi pinapanalo natin sila. Kaya wag na yung ganyan. Tayong mga DDS, kung sino ang line up ni ibinibigay ni PRRD, yun ang ating suportahan. Yun lang. Wala nang iba. Street votes tayo. Wala na tayong papatumpik-tumpik pa. So by the way mga kabayan, maraming salamat. God is good all the time. All the time God is good. Pitching your kaninyong tanan.